Meron na ba dati to? Parang bago to. Bago yan. Nung time na pumunta tayo dito. Nagpunta na kayo dito? Nung unang panahon. nung mga payat pa tayo. Ano yung plan din? Ito na ba yun? Lapit lang, diba? Ito yung magiging accommodation. Di ba? Oo. Ito sir, yung maintain mo itong ganda. Oo. Ang tawag dito, yung kaibigan kong dalawa, yung isa yung judge, yung isa, yung mga position na pinag-pray, pumunta dito, ang galing ni Lord. 100%. Ganda. Ito yung tawag dito. Pag wala ako doon, nandito ako sa bad. May duyan ako, lalagay ko doon yung duyan. Pagitan. Pagitan. Yan, yung sa may duyan. Nahilig ako magbasa eh. Ganda. So, pag may accommodation ka dito, sir, ganda. Oo, yun na yung ganda. Next plan. Hopefully, ako, ko next year sana. Pero may plano na to. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo nating hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Actually, sir, yung grass mo, kahit as it is, maintain. Tapos nadidiligan para mag-green. Kaya nag-purchase ako maliit na tractor, tsaka yung may mower, tsaka yung solar. Yeah. Ganda. Tapos yung nasa baba yan, tatamnan ng gulay. Yan, may palaisdaan po doon. Ang ko dito talaga yung may solar, may mga pool, then water impounding. Then yung tubig nito, i-share ko sa mga katabing farm ko siya diyan. Then yung water impounding may fish pond, tilapia. Then after nung tilapia, yung tubig, yung sobra, pupunta diyan sa mga nagugulay, nagpapalay. Ang ganda nito. Lang siya, lapit lang niya sa sa kalsada. Then west side may bundok. Then pag sunrise dito siya. Talaga peaceful yung rito. And rin yung lugar dito. Actually yon bayan Porac na yon. Dito Florida. Boundary yung area natin. Ganda. Ito 360 degrees para siyang bao na patag sa taas. Patag siya sa taas. Dati yung tinatamnan ni tatay, doon lang. Tenant lang si tatay doon. Dati meron siyang property na sinasaka dyan. Hindi naman kanya yung nagbabayad siya ng buwis. Pero ngayon napasa amin na.
Maliit pa ako. Lagi kong ano to eh. Nakikita mo to. Kikita. Ganito na itsura nito. No? Alos, pero hindi siya ganun kapatag. Ang pangarap ko lang dito nun, karoon nga ng duyan at magbasa ng libro. Sarap. Kasi nandiyan na yung mga mangga, matatanda na yan eh. Nung pagka-graduate, biglang nabalitaan ko, binenta. Kasi wala ka namang pambili nun. Then, nung nakabili nito, nabenta na naman. Hanggang nabenta, 3. Then, yung uling nakabili, nakita yung property ko doon na bili sa taas. Mas gusto niya yon. Then, nung pinuntaan nga namin to, sa kanya wala. Nag-offer sa akin na mag-swap. Imagine yung... Asan yung sunap mo na property? Malapit sa SETEX. Maganda yan kung business, ano. Okay. Kung titignan yung business side, mas productive. Yung ano. Pero ako, ano to eh, parang dream. Yung value nito, iba. Hindi nakikita sa monetary. Iba, pag nandito ako, ano eh, parang yung peace, katahimik, and gusto kong mag-unwind or mag-meditate or dito ako nagbabasa na pag yung mga devotion. Ano eh, ganda, kita mo yung bundok. Galing ni Lord eh, itong lugar na to, sabi ko, perfect na gift. Sabi nga nagbiro kay Chris, yung pag tinanong yung negosyo ko, kung ano yung negosyo gusto ko, sabi ko, pag yung baguhin yung buhay na or yung kahit paano makatulong. Yun yung para maano yung ma-fulfill yung dream or pangarap. Ganun, simple lang na makatulong, mabago yung buhay nila na gagamitin ka, maging blessing sa iba. Kaya itong lugar na to, sabi ko, maraming mangyayari. Sa start pa lang niya, nakita ko na yung purpose. At dun sa purpose na yun, kailangan ma-fulfill. Kaya open to sa, minsan, Holy Week, yung mga nagre-retreat or nagka-camping. Sa wala lang inom, sabi ko, pwede niyong gamitin itong lugar. Kaya nagpagawa ko ng mga picnic doon table. Open yan. Basta magpapaalam lang. No problem. Kayang gamitin itong area. Panatiliin lang malinis habang hindi ko pa dinidevelop. Actually, yung develop nito, ito, i-retain lang. Gusto ko ma-retain pa rin yung pagka-natural niya. So, natural to eh. Yung ng slope ng lupa, yung contour, ganda eh. Pag nandun ka sa baba, kita mo. Talagang hindi tinutubuhan ng malalaking damo. Hindi, yan. Ganito lang. Yan lagi. Galing. Huwag mo na palitan ng damo na to. Oo, maintain na lang yung siguro siguro may mga iba-ibang ligaw na bunutin na lang yan. Yung mountain, i-open ko yan para medyo kita against the light na kaya hindi masyadong kita yung mountain at may mga ulap. Dati kasi itong field na to, tingnan mo na. Ngayon kaya ng tamnan. Dahil sa solar. Actually, solar dito, may subsidy sa amin si DA under Secretary Piñol noon. Kami yung kauna-una ang beneficiary, yung grupo nga namin. Dahil sa corn program. Yung tubig niyan, yun nga kami, sa amin yung drilling, sa amin yung ginawa namin, dinagdagan pa namin, linakihan, nagdagdag, may mga naipon naman, pinalaki pa namin para 2 pump yung pwedeng umanda. Nagkaroon lang ng trouble yung inverter pero sabi ng technician, simple lang yan.
mga 10 to 15 hectares yung nakikinabang na irrigate ito sa tabi namin. Yan, naka land prep na. Magtatanim na ng mga corn or gulay. Then may station kami rito, yung mga indigenous, mga kulot. Pag umaandar yan yung tubig, nagagamit din nila. Sarap ng tubig. Naiinom. Kaya blessing din. Ito nasa bundok na, pero dati nung nagpadiriling kami dito, sabi nung tatay ko, hirap daw yung tubig. Pero bigla nakakuha nga kami yung through technology, yung water resistivity test. Nakita dito sa mismong tabi ng bundok, may malaking reservoir ng tubig, ang laki. Kinompute nung mga, ang tawag doon, mga geologists ba yung mga nagko-compute doon or sa India, in-interpret yung reading. Grabe yung tubig na naka-reserve sa ilalim nito. Kaya kung titignan, pag ugnayan mo, itong binigay itong bundok, binigyan ka ng tubig, ano yung sagot, ano yung tatanim mo, may purpose lahat. Basta may tubig, may mga tutubo na halaman, kikita mo talaga, i-credit mo talaga sa kanya yung nangyayari. Ilang years ka na all in all, sir, sa Kasaba? 2004? 5, gano'n. 2004. Nung nag-feature tayo, bago ka pa lang nun? Siguro mga 3 or 4 years pa lang tayo. 3 to 4 years na. Bago lang, pero yung... May na-prove ka na noon, di ba? Ayun, may na-prove na ako noon. Ayun, kaya biglang sipa tayo. Biglang nakita ko kagad may potential. Kumbaga sa sugal doon ako sumugal. Na-hit mo? Na-hit mo yan? Na-hit na natin. Kaya, pero kahit paano, ano pa rin, kahit may what if pa rin. Sabi ko, kaya nandiyan si sugarcane, nandiyan si corn, nandiyan yung kahit paano mangungutang, mag-invest. This pang future. Doc, yung situation 10 years ago ng Kasaba industry, gaano siya kalayo ngayon? Malaki improvement natin or malaki pang habulin natin? Parehas. Malaki yung improvement at malaki pa rin yung habulin natin. Kasi kung titignan mo sa record, mga Kasaba byproduct or Kasaba starch, ang Pilipinas, daming ini-import yan. Until now. Maraming, yun nga lang, hindi na-utilize talagang mabuti. Or yung mga processor or yung mga factory like Kasaba starch. Or yung mga lugar like sa Mindanao. Mabigyan ng, may mga mag-invest doon ng mga facilities like, pero may alam ako noon pa, until now, okay naman sila. Yun yung mga kailangan na magawa, especially sa mga halimbawa yung mga tapioca na lang, yung sago, hidop Kasaba yan. Halos kung titignan mo dun sa made in Taiwan. Pero Taiwan, hindi naman siya ganun karaming Kasaba. Pero kumukuha siya ng raw ingredients, pinaprocess niya. Di ba, madaming milk tea. Yung tapioca, marami sa mga Pilipino hindi nila alam yun. Galing sa Kasaba. Galing yun sa Kasaba, kaya tapioca. Kaya tapioca. Kasaba yan. Oo. Ano ang status natin ngayon? Gaano kalaki ang naghihintay na business opportunity? Lalo sa commercial or industry, yung sa feed grade, ang laki pa. Sabi nga ng mga
feed company na mga kausap namin, unlimited yung pag-accept pa nila ng ng cassava granules or cassava chips. Yun lang, sabi nga nila, sa good quality, yung pasok sa standard nila, bibilhin nila. Kasi maraming napaso din, may mga napaso rin sa cassava, na pag nagdala sa company, reject. Reject. Ang nakita kong problem, yung farmer side, di naman kinakampihan ko itong mga millers. Siyempre kailangan nila yan, quality product or yung ingredients para makapag-produce din sila ng quality. Ang kasi sa mga maraming farmer, gulangan pa rin eh. Andun pa rin. Okay na yan sa yung moisture. Kailangan ibigay mo yung tama, yung quality. Para masaya si Saan ba nanggaling yan? Kultura talaga ba yan ng Pilipino na bawat side may iniisip na ginugulangan? In nature naman sa tao, yan. Hindi lang Pilipino eh. Talaga yan. Evil, yan, kumbaga bad side yan eh. Okay. Dapat dun tayo sa good side. Hindi, nature yan sa tao eh. Na yung bata, pag silang yan, kahit di mo turuan, nagsisinungaling na eh. Pero pag naayos yung values nila, yung sabi nga, yung ayaw mong mangyari sa'yo, wag mong gawin sa iba. Yun yung ganun lang, napakasimple nga. Doon ka lang mamuhay, doon sa bagay na yun. So may ikot-ikot yun. Ikot yan. Gusto mong manggulang, ipapalusot mo, in the end, lalo kang malulugi kasi i-reject din. Babalik din. In bang side ng mga miller na i-explain ba nilang maayos yung requirement nila? Ngayon, na-explain yan. Pero kasi before, minsan may rin na millers na dahil maraming supply, tataasan naman yung sobra yung standard. Hindi rin good yun. Kaya doon pumapasok yung grupo na nakikiusap. Pinag-uusapan yung mga problem or ano pa pwedeng improve. Kaya yung grupo nga namin dito especially sa Pampanga or may national group kami, yung Tapioca Philippines, na-address yung mga issue. Kaya gaya ngayon ako yung tumatayo sa sektor ng kasaba sa private sector. Isa ako sa mga tumatayo, lalo na pag-usapang national. Kaya at least kahit paano may boses kami doon. So yung pinag-uusapan pa lang natin dyan is yung animal feed. Okay, yung food consumption. Ano ang mga iba-ibang pwedeng pagdalhan ng kasaba? Lalo na dito Metro Manila. Dami yung mga nagpo-process ng mga kakanin. Marami na talaga nagpo-process. Maliban sa kakanin, yung mga kumakain din ng kasaba, yung mga nasa south, yung mga taga Mindanao, mga Bisaya, sanay yan sa kasaba eh. Pag yun yung binibili nila sila sa palengke, pang substitute sa kanin or inahalo sa kanin, na healthy naman talaga. Kaya tumataas ang consumption. Dok, mabibigyan mo ba kami ng idea gaano kalaki ang kasaba na umiikot sa mga palengke? Gaano kalaki yan? Dito sa Metro Manila, Metro Manila pa lang, yung mga compute ko yan sa mga trader dito eh. Okay. Marami yung mga trader dito sa amin na araw-araw magluluwas sa Manila. Magluluwas yan. Estimate ko mga dito sa area pa lang namin, hindi bababa sa hindi bababa sa 50 tons a day. Wow. Yun yung mga for Metro Manila. Metro Manila or near cities dito. Near cities. And well, of course, sa Region 3, Pampanga ba yung pinaka malaki?
Pampanga na source? ang Okay. pinakamalaki dahil Primarily ito na Porac, dahil Florida Blanca, part ng Guagua Guagua, and Zambales. and Zambales, Bataan. and Bataan. Pero marami talaga Porac and Oo. Florida Blanca. Yung sinasabi mo na 50 tons is Porac and Florida Blanca. Florida pa lang Blanca. yan. Ganon kalaki yung Yung mga umiikot na Oo. kasaba dito sa Oo. sa area. Okay, so aside from palengke, gaano naman kalaki yung mga food processor kagaya ng Don Benito's? Marami na rin. Marami rin. Marami. Gaano rin kalaki yung Pero si Don requirement Benito's siya yung Number one. sa mga Number one sa food processor. Isa sa mga sinusuplayan nga natin. Kasi maselan yan gusto niyan quality talaga. Yung atin hindi naman sa pasok doon sa requirement nila. In fairness naman, pag kumain ka naman ng Don Benito's talaga, masarap din naman kasi sarap talaga pambansang kasaba. Quality rin talaga. So, yung requirement na yan, ilang not just Don Benito's, but other na marami rin. nagpo-produce ng kakanin. Pero nung pandemic medyo bumaba pero ngayon pataas naman. Siyempre mas marami pa rin sa palengke. Malaki pa rin yung palengke. Yung palengke, marami yan. Kasi yung iba kasing processor bumibili rin doon. Doon na sa palengke, hindi na doon diretso rito. Mayroon pa kaming bagong client na yung gumagawa ng siomai. Kasaba rin ginagamit. Yeah. Yung Vegan. siomai na galing sa kasaba, hindi from meat. Okay. Kaya mamaya may sample ako doon, pwede nating or dala kayo para matikman po natin kung gaano siya kasarap. Pero yung sa figure, siguro pa-increase pa. Pa-increase pa. Lalo na maraming health conscious or at maraming mga, lalo na nung pandemic, daming mga nagluluto. Parang masturbin, mga nagsalputan na mga nagbe-bake. Yun yung palaking player. Kung yung pumupunta ng palengke, Doc, for Porac and Florida Blanca is 50 tons a day, how many tons naman ang para sa mga naggagawa ng mga produkto? Marami yan siguro kalahati or 25 tons. Ganon siguro. 25 tons. Or less. Oo. Hindi pa yan kasama yung mga nag-export kagaya na ni Sir Alvin. Actually, Sir Alvin kanina. Kasama na yun. Kasama yan. Kasama yun. Doon sa mga processors. Siguro plus minus ka ng 5% or 10. But ito yung mga ginagawang kakanin like kasaba cake, pichi-pichi. Paano yung gumagawa ng flour? Yung flour, dito kasi sa Luzon, wala tayong... Wala. Pero sa Lanao del Sur, malaki yan. May processing sila doon. 1,000 hectares yung mga taniman nila dyan. Ng maraming nakikinabang na mga kababayan natin doon sa ARMM region. Sila yung nangunguna na region na nagpo-produce ng kasaba. So, hindi Region 3? Hindi region. Layo namin. Baka wala pa, ang Region 3 wala pa sa top 6 Talaga? Wala. Ano pa yan? Kulela ang region. So, ano yung mga region sa, ARM, which is Lanao. Yeah. Basically, ano pa yung ibang... Region 2, Isabela. Isabela, malakas din. Alam ko noon, umabot yan ng 5 years ago, maabot yan ng mga 20,000+ hectares ang natamnan dyan. Pero medyo bumaba sila ngayon, alam ko nasa 8 or 7. Sorry, estimate ko lang. Yes, Doc. Pero alam ko ngayon, dahil mga ugnayan kami, maraming gustong bumalik. Ang Leyte, Doc, kasama ba yan sa malalakas? Leyte, kasi andyan ang Vizca. Nagpo-produce din sila pero hindi rin sila yung top. Hindi pa sila yung top. Pero ang pinaka-top talaga ARMM. Okay. Region 2. Bicol mayroon din yan. Bicol, okay. Region 1. Mayroon din. Pero sa food pero sa food grade, Region 3 talaga ang Region 3. Kaya medyo maganda yung presyo namin dito compare sa other region. In fairness naman, malapit sa merkado. Then kasi ang gusto ng mga processor laging fresh. Okay. Pag harvest ng madaling araw, mga 1-2 oras nandun na sa
Tapos, Para na-blast freeze nila kagad in a para few hindi, hours. para hindi masacrifice yung quality. Kaya yun yung industry ng kasaba dito Okay. sa Pilipinas. Dok, kumusta? May lulugaran ang sino na gustong mag-start ng kasaba farming? Gaya ng ano talaga, checkin din yung market una. Okay. Ito siguro pwede kong i-address sa maliban sa kasaba, even sa other crops. Okay. Kung ano yung akma, kung ano yung magaling sila, doon pag-usayan. Okay. Pero tignan din yung market. Baka alam mo naman yung law of supply and demand. Pag sobrang dami ng kasaba, baka wala naman bibili, Okay. babagsak ang presyo. Oo. Pero kung may market sila, especially sa feed industry, ito alam ko ito yung malaking window. Okay. Pwede silang mag-engage Oo. sa kasaba. So, in any business, dapat responsibility ng owner na maghanap ng market niya. Oo, hindi yung maghanap ka ng market mo pag may i-harvest ka na. Dapat Disaster yun. Oo. ang paplano mo talaga. Oo. Pinaplano mo pa lang sa isip mo, pati yung sa merkado. Okay, yun ang advice natin na maghanap sila ng market nila. Ang tanong nila, papaano ba maghanap ng market? Halimbawa sa feed industry, kung maliit lang yung area mo, hanap ka rin ng kasama mo dyan. Dapat may Consolidate kayo consolidate para maliban doon sa pag-consolidate, paggrupo rin, may intervention din na binibigay ang government. ang gobyerno. Lalo na alam ko itong kasaba binibigyan ng prioridad ng gobyerno. Kasi may mga support talaga dyan, mga traktora or planting materials na pang-umpisa. So well-organized yung grupo. Pwedeng tumulong na dyan si government, especially DA. Then yung mga technology, na dyan sila DOST. Pero ang galing ngayon punta ka lang sa YouTube. Kung gusto mo maging auto-cook kasaba, auto-cook pichi-pichi, nandun na. Pwedeng ibenta mo. Or palaguin yung nasa Isabela ka, kita mo wala. Napakalawak pa ng maging innovative ba? Kung ano yung nakikita ng pangangailangan, yun ang gawin. Doc Richard, dahil ikaw yung kasaba king. Okay? Sabi nila. Ikaw yung kasaba king. No doubt. I-recommend mo ba ang viewers natin to venture into kasaba farming? Oo naman. Sabi ko nga, lagi kong bakit sa Thailand. Kita mo yung farm nila doon, or kabilaan, nagtatanim ng mga kasaba. Dito, pwede rin magtanim lahat, provided nga, i-check lang yung market na kung saan pagdadala. Meron naman So, pupunta sa ganitong feed millers, punta dito sa isa. Marami yan ang bilis lang ngayon Punta ka lang sa mga website nila, doon sa mga information nila, or yung mga binibili nilang product. Napakabilis. Kaya itong kasaba lalo na kung yung area nila walang irigasyon. Drought resistant. Resilient to sa sa matibay. Higit sa lahat sabi nga nung tatay ko noon, pagkasaba ang tanim mo, tanim ng tamad. Pero sa akin, tanim ng madiskarte. Tanim ng madiskarte. Yan. Okay, Doc. Last word natin or final word natin sa viewers natin. Natapos natin yung series natin sa kasaba. Maraming episode po ito. Kasama yung mga episodes ni Don Benitos. Ano, sir, ang final word mo sa audience natin? Una, tignan nitong kasaba na may opportunity maliban dito yung mga viewers natin maalin ng kasaba or kainin ng kasaba. Ibig sabihin na malaking benepisyo, no? Kasi pag kumain ka ng kasaba, maraming farmer ang natutulungan dito.
especially mga Pilipino kasaba farmer. No, ina-address ko to sa mga viewers natin na dahil itong product na to, itong kasaba, may magandang benepisyo. No, maliban doon ano talaga sa mga viewers, kung ito maging hindi naman challenge, maging inspirasyon sa atin na yung mga nangyari sa amin, pwede rin mangyari kung yung mga gustong mag-engage sa anumang business yan, mapa-agrikultura or ibang aspeto ng larangan ng negosyo, mag-start sa maliit. Doon sa maliit, pag-aralan, tignan yung mga sa gusto nyo makakaranas kayo ng mga problem. Then yung problem nito, tignan nyo na maging positibo. Parang ako, charge to experience. Matututo ka at matututo eh. At pag gumawa ka sa susunod, alam mo na yung ano eh, nadapa ka na eh, hindi ka na madadapa. Kaya, at higit sa lahat, magtiwala lang sa taas. Yun ang ano eh, kasi siya lahat ang nagbibigay ng ano eh. Kahit gaano yung lakas mo, talino mo, kung di niya loloobin or walang guidance sa kanya, wala. Ayan. So once again, si Dr. Richard Torno, ang kasaba king ng Pilipinas. Si Doc Richard ay, kung maraming Doc Richard sa Pilipinas, uunlad talaga ang Pilipinas. May pag-asa talaga. Yeah, may pag-asa. Kagaya niya, no? Hindi lang siya basta negosyante. Ang vision ay to help the small farmers. Ino-organize yung small farmers, pinagsama-sama para magkaroon sila ng boses, para magkaroon sila ng market. So not just kasaba, pati corn, pati sugarcane. Yan. So ang nadidevelop, ang natatamnan ng mga lupa dito sa Pampanga ay thousands of hectares dahil doon sa vision ni Doc Richard. Doc, thank you. Oh, thank you, Sir For Buddy. the second time, after 10 years. Okay, unang finiture ko si Doc Richard, hindi pa na ipapanganak ang YouTube channel na Agribusiness. Ipapanganak pa lang, gagawin pa lang. Pero ngayon, after 10 years na ulit, ibang-iba na. Kaya lumaki tayo, Doc. lumaki. Mapala din kami, nabinisita kami ni Sir Buddy upang itong episode niya na itong YouTube Agribusiness. Alam ko maraming natutulungan ito. Maraming tumatawag sa akin, kinakancel ko yung iba eh. Sabi ko sa time. Pero nung tumawag nga si Sir Buddy, dahil alam ko maraming natutulungan, sige, sumagot ako ng yes. Thank you, Doc. Okay, ulit, Sir Buddy. Thank you rin. Nakain tayo ng ice cream. Kain na tayo. Sabi ng pinsan ko, nagtatanim din siya ng natulala. Yung kawayan lagi, habang tumataas, nakayuko. Ano naman yun? Ganun lang yun. Kami, ako dati, nanlamig din ako. Na, sino ba? Parang mountain yung faith eh. Pero, parang marriage, yung commitment mo eh. Kasal ka kay Lord or lagi pag-pray. Yan, gagamit siya ng tao. Minsan, Lord, bakit? Hindi naman ako salbay, bakit nangyayari ito sa akin? Hindi gano'n. Minsan yung mga question naman gano'n. Then, minsan pupunta ako dito sa bundok na to. Iyak. Yeah, hindi ko iyak ako kay Lord. Yung iyak talaga na yung Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.